Nag-start po ako sa lessons and we'll try to catch up sa mga lessons sa mga susunod. Is about prayer. Balik po tayo dun sa isa sa pinakamahalagang lesson na dapat talaga mga Kristiyano maging marunong at maalam at masikap. Ito po yung tinatawag na panalangin. Sa Luke 11:1 ay nais kong basahin ang talatang ito na napakahalaga. Sa 11:1, pwede nyo i-flash. Ang nakalagay po ay ganito: Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Okay, there goes. Sa Tagalog po, at nangyari nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Napakaganda po nung punto, no? Nakita nila si Kristo na nanalangin. Nakita nila si Kristo na nanalangin in a certain place. And then, nung nakita nila, bigla may isang alagad. Siguro siyang speaker, no? Siyang speaker ng mga alagad. Kasi ang word na ginamit niya hindi, Lord, teach me to pray. Hindi singular word na me. But instead, ang ginamit niyang word is, Lord, teach us to pray. So, pinatatanong. Siguro, something na gustong malaman ng mga alagad. Ang isang bagay na kay Kristo ibang klase. Kung ikaw, halimbawa, meron ka isang pagkakataon na tanungin si Christ na gusto mong malaman doon sa mga ginagawa niya. Anong gusto mong malaman? Anong gusto mong tanungin kay Kristo as far as yung kanyang capability is worth? Halimbawa, ako pag nagtanong kay Christ, Lord, turuan mo nga akong lumakad sa tubig. How would you like that? Paano nga bang lumakad sa tubig? Bakit hindi yun ang tinanong nila, O kaya, Lord, tulungan mo nga akong magpalayas ng demonyo. Ano ba sasabihin? Ano bang dapat gawin para makapagpalayas ng demonyo? O kaya, Lord, tulungan mo nga akong mangaral. So, in other words, alam nila na napakarami na po pwedeng tanungin kay Kristo about sa mga bagay na ginagawa niya. Pero sa Biblia, there's no other question na tinuro kung paano magpapaturo kay Kristo sa mga bagay na ginagawa niya, kundi ito. So, prayer sa mga alagad, alam po ninyo, sa mga alagad na kasama na ni Kristo, palagi nakikinig sa Kanya, nakita yung mga himala na ginagawa niya. At itong mga alagad na ito ay hindi mga ordinaryong mga tao na hindi nakakaalam sa panalangin. Sapagkat ang mga Hudyo po, magmula nung umpisa, ang Hudyo po marunong ng manalangin, pinapanganak. Tinuturuan niya ng mga magulang. Hindi kagaya natin, of course, kung hindi tayo naging Kristiyano, hindi tayo tuturuan ng ating mga... But in the early days ng mga Hudyo, sila po ay tinuturuan ng kanilang mga magulang kung paano manalangin at hindi sila ignorante sa panalangin. Marunong silang manalangin. Alam nila kung saan dadalangin, kung kailan mananalangin, alam nila. Pero itong mga alagad, nang makita nila
si Kristo. Ang sabi nila sa kanila, wala tayong ganon. Hindi tayo ganon. Ibang klase to. So what they saw was, it was different. It was deep, malalim ang panalangin ni Kristo. It was powerful. It was consistent. It carried authority and intimacy. And they realized, we don't have that yet. Ganon katindi. So ito sinasabi sa atin, prayer is not a talent you were born with. No, hindi yun talento. Hindi yun, no tayo pinanganak, marunong na tayo na hindi. Kundi ito ay isang discipline na kinakailangan that you grow in. And even if we have been in church for years, we still need to come like the disciple and say, Lord, teach us to pray. Dapat ganun tayo. Lord, teach us to pray. So siguro ito palagi yung kahilingan natin, palagi idadalangin nyo. In fact, yung question na yun, isang panalangin na lang din yun eh. Lord, teach us to pray is a very, very good prayer sa bawat isang mga Kristiyano. Now, ang isa sa mga bagay na dahilan kung bakit tinanong nila itong question na ito is just two things lang. Doon lang ako magpupunta sa two things na yan. The first is this, because the disciples saw Jesus pray consistently. Consistently. Sabi sa Luke 11:1, sabi, and it came to pass that as he was praying in a certain place. So nakita talaga nila. Nakita nila na si Jesus Christ talagang humihiwalay sa kanila in a certain time para manalangin. And in fact, hindi siya yung ano lang, kung kailan lang gustong manalangin. Kasi sanay tayo, kailan ka nananalangin? Bibilangin mo yung panalangin. Mananalangin, pagkakain ng agahan, minsan nalilimutan pa dahil magkakape lang naman at tinapay, hindi na nanalangin. Okay, tanghalian na lang, mananalangin at hapunan. Paggising sa umaga, nananalangin ka ba? Gabi, bago matulog, mananalangin ka ba? So is this your life? Hindi ganoon ang nakita nila kay Kristo. Ibang klase si Kristo. He prayed hindi once in a while. He prayed often, napakadalas. Early in the morning, in quiet places, in lonely places, before big decisions, after ministry, before miracles, and even when tired. Di ba, minsan pagka ang panalangin natin ay conditional eh. Pag pagod, bukas na akong mananalangin. O kaya nananalangin sa kalagitnaan, sa kapaguran, inantok. Sabi nga nila, yung amin ay kinubukasan na ng umaga. Hindi pa tinapos. Pero kay Kristo is different. It's different. Meron na mapakita sa inyo, ha? Paano? Ito isang klase. Gusto kong basahin to. Yung kauna-unahang nakita nila kay Kristo is this. In Mark 1. So, kauna-unahang talata ng Mark ay mapapansin natin dito ang isang klase sa buhay ni Christ. Alam niyo, pag binasa niyo yung Mark, ang Mark ay isang salita na palaging nagmamadali si Christ. We don't know. Pero pagka pinabasa ko sa inyo yung word na ginagamit dito, it's always parang nakakapagod. Naloka kung gano'n nakakapagod. Alright? Will you open sa Mark 1, verse 10? Verse 10 muna tayo mag-start. Verse 10. Look at this. And straightway, look at that word. Straightway. Sa Tagalog, at karakaraka. Ano ibig sabihin sa karakaraka? Karakaraka. Ha? Yung nagmamadali eh, karakaraka. Ano ka ba naman? Karakaraka ka. yung word straightway is a word of immediately. Immediately, that's the word na ginamit. Now, punta ka sa verse 12. Look at this, verse 12. And immediately, there it is again. And immediately,
the Spirit driving him. So that's the word na pagdaka. That's the word at pagdaka. That's the same word, karakaraka, pagdaka. Again, I'd like you to notice this in verse 18. In verse 18, look at this. And straightway, again, ginamit yung word na straightway yun, pero that is the same. Ang ibig sabihin nun, at pagdakay. In verse, pagdakay, iniwan nila. So in other words, puros ano yun, sunod-sunod. Let's try again. Verse 20, look at this in verse 20. Gusto ko lang pansinin nyo, and straightway, there it is again, at pagdaka, at karakaraka. Again, in verse 23, look at this. In verse 23, it says, at pagdakay, verse 23, and there was in their singing a man with an unclean spirit and cried out. Wala yung word na yun. Dito sa Tagalog, at pagdakay, may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na spirito. There's the word, which sort of the word is immediately. So, ito iba-ibang events. Basta, yung word na sinimulan sa verse 10 is immediately. And then, tapos na naman, immediately. Panibagong activity naman, immediately. Immediately. And then in verse 28, look at this. Sa verse 28, and immediately, there it goes again. Sa verse 28. And in verse 30, look at this. And in verse 30, ginamit, and immediately, all right, verse 30, and Simon's wife mother lay sick of the fever, and they tell him of her. And, all right, next, in verse, and he came, took and her by the hand, and lifted up, and immediately the fever left her. So ito is just a one-day event na puros ang salita is immediately, 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 immediately. Nakakapagod pagkakaman. Kasi yung karakaraka, ano yun eh. Hindi yun silensyong dahan-dahan at mahinay. That's how Jesus Christ spent His day. Pero hindi pa tapos. Dumating yung gabi, alright? And at even, ano yung sabihin ng at even? Sa Tagalog to, at ng kinagabihan, when the sun did set. Anong oras yon? Anong oras? When the sun did set. So in other words, siguro mga alas 6 na o mag-alas 7 ng gabi. Something like that, no? They brought unto him what? All that were deceased and them that were possessed with devils. Sa palagay nyo, gano'n na si Christ ang pakiramdam niya after nung gabi na? So hindi pa siya tapos sa immediately. Hindi pa siya tapos sa immediately. Dito sa kinagabihan, dinala sa kanya lahat ng may mga karamdaman. Just imagine that sa place din. Lahat ng mga may karamdaman at lahat ng mga inaalihan ng demonyo. Alright? Verse 33. Look at this. In verse 33. And all the city was gathered together at the door. Can you imagine that? So, lahat ng mga tao doon na may mga sakit, di naman kukunti may sakit eh. Pumila sa kanya. Gano'n sa palagay yung kahaba ang pila. Alam mo, kami lang, nagme-medical mission kami. The moment na iniahayag mo na, may medical mission sa ganitong araw, lahat po ng tao dito sa Muñoz talagang nakapila. Yung sa isang, na yun, at pumipila sila at naghihintay na makarating doon sa doktor. This is what happened in those days, na si Kristo sa umaga ay talagang karakaraka at pagdaka. At pagkatapos sa gabi, pumila lahat ng mga tao sa Kanya. And hindi lang yon. Hindi lang ang ibig sabihin, gaano katindi. That si Kristo, pag nagpagaling ng may sakit, hindi nagbibigay ng reseta. Si Kristo, pagka siya nagpagaling, papunta ka rin, halika rito. At sa pamagitan ng panalangin niya, ay gagaling. Walang hindi, kahit na wala yung sinasabi, lagnat lang, o yung biyanan ni Pedro, pinagaling niya nung may lagnat.
Pero dito hindi pinag-uusapan kung ano sakit mo. Si Kristo, kahit na anong sakit, walang sinabi doon, lahat ng mga cancer, hindi, umalis dyan sa pila, hindi kayo kasama. Lahat kasama. Pati mamamatay nga eh. Kasama eh. Pati inaalihan ng demonyo, lahat ng klase, bulag, pipi, pilay, every one of them. And just imagine si Kristo pag nagpagaling, hindi lang basta siya nagpapagaling. If you remember na minsan meron siyang pinagaling na hindi niya alam kung sino, basta't naramdaman niya, umalis sa kanya yung isang virtue, yung lakas, nawawala. So in other words, every time na magpapagaling si Kristo, nararamdaman niya na nababawasan yung kanyang kalakasan. That's how it is. So makikita niyo kung gaano ka-exhausted si Christ magmula sa umaga hanggang sa gabi. Pinilahan siya. So imagine kung anong oras natapos doon. I don't know kung anong oras natapos doon. But the fact is, look at this. In verse 34, we see this. And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils, and suffered not the devils to speak, because they knew him. So in spite of the fact na halos mag-uumaga na nang matapos, look at this, in verse 35. Look at this, verse 35. And in the morning, look at this, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Grabe to. Sabi sa Tagalog, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi. Mantakin mo, ano? Magdamag sa gabi, nagpagaling ng lahat ng klase ng may karamdaman, may sakit. Siguro mga alauna na siya natapos, pagkatapos gumising pa ng madaling araw, ng malalim pa ang gabi. Anong ginawa niya? At sabi doon, napasa isang dakong ilang. At do'y nanalangin. Grabe. And fast verse 36, look at this. Verse 36. Pakibuksan mo nga ito. And Simon and they that were with him followed after him. In verse 37, look at this. Verse 37. And when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. Alam niya, yung word sa ibang mga, ganito interpretation niyan. So, galing siya sa pananalangin, madaling araw na, pagkatapos nung hinanap siya ni Pedro. E nang makita siya ni Pedro, siguro, katatapos, saan ka ba? Saan ka ba nagpupunta? Hinahanap ka na ng mga tao. Ganun ang salita. Ano mo yung, ang dami nag-aanap sa'yo. Huwag ka na munang mag-devotion. Basta ang dami nag-aanap sa'yo. Grabe. Hindi nila naintindihan. Noon lang nila nakita. And when they saw that, alam po ninyo, kung akala ninyo, masyado kayong busy sa buhay. Naku, busy ako, di mo na ako. Alam nyo, isa sa mga prerequisite dapat ng isang naglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, no matter kung gaano ka pagkadaka-daka ng buhay mo, karaka-raka ang buhay mo, walang pahinga ang buhay mo, it doesn't really matter. Kung kinakailangan mong gumising ng madaling araw, malalim pang gabi, upang manalangin sa Diyos. Kasi I guess, yun palagi nakikita niya. Nakikita ng mga alagad. Nakita nila yung klase ng kahit na gano'ng kapagod, nakita nila si Kristo. And in Luke 5:16, look at this. Look at this. In Luke 5:16, it's another word para makita nyo kung gaano siya mag-pray. It was consistent. Hindi siya pwedeng baliin. It's Mark 5:16 says something like this. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. So hindi lang once in a while, but often, madalas. Luke 5:16. Siya po ay humihiwalay palagi
upang manalangin. In Luke 6:12, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Look at this. Si Jesus Christ, nakita nila, ibang klase ang kanyang panalangin, buhay panalangin. Kasi si Kristo, kahit na gaano ka-busy, He will pray in the morning. Aalis sa kanila, hihiwalay siya, maghahanap siya doon sa sinasabing solitary place. Ano ibig sabihin ng solitary place? It's a place where you are alone with God. That's how they saw it. And Jesus is trying to tell us, if you really want to serve, you must be willing to come alone with God. Alone. And so they saw it. Hindi kami dyan ganyan manalangin. Minsan tayo nananalangin pag kailangan lang. Pag santamukal na yung problema, ayun, nagpapile na. Doon na manalangin, doon na iiyak. No, si Jesus Christ, nakita natin, every now and then, kahit na busy siya, kahit na anong ginagawa. And sometimes, sinasabihan pa siya ng mga, asa ka ba nagpunta? Kailangan ka ng mga tao, hinahanap ka . Siguro ngingiti-ngiti lang, hindi nyo alam. Alright, second, the reason why they asked, secondly, is this. The disciples saw the power that followed his prayer. So hindi lamang yung nakikita nila na palagi siyang humihiwalay at nawawala na lang basta-basta at nakikita nila that Jesus Christ was consistent and visible yung prayer sa life niya. Kundi nakita nila ang kakaibang kapangyarihan every time na si Kristo ay manalangin. Alam po ninyo, ako'y naniniwala na dapat ang pundasyon ng ministry ng isang tao, ng isang mga Kristiyano, ay dapat panalangin. Pagka walang panalangin, ni isang kaluluwa, wala kang makukumbinsi sa buhay mo. Kasi kadalasan ang pinag-iigi ng mga yung paano bang didebatihin yung mga kaaway natin sa pananampalataya. Yun ang pinag-iisipan ng mga ibang mga mangangaral. And so, ang tinitignan lang, binabasa nila yung Biblia, binabasa nila. And so yung mga kagalingan nila, pinag-aaralan lang kung paano ang pagsasalita ng maayos, apologetics, o kaya homiletics. Pero Jesus Christ is trying to tell us here, you cannot do anything without prayer. Nothing. So dapat ang pundasyon daw ng ministry, kagaya ng pinakita niya, is prayer. Doon ka nakasandig. Alam niyo, ang mga alagad, hindi yun nakita. Hindi nila dati nakita. If you remember, merong isang insidente sa buhay ni Christ na merong isang tatay na merong anak na inaalihan ng demonyo. Ang ginawa niya, makikita to sa Mark 9, pero anyway, medyo mahaba yung term, kanya sasabihin ko. Sa Mark 9, merong isang tatay na dinala yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Napakatindi ng pag-aali dahil kasi ang sabi doon yung nagposes sa kanyang demonyo is deaf and dumb, bingi at pipi. And so dinala niya sa kanyang mga alagad, wala siya At nakita niya ang kanyang mga alagad, humingi ng tulong sa kanyang mga alagad, and kinast nila. So, pinilit nilang i-cast yung demonyo. Nakakatakot yun no? Halimbawa, pagka hindi mo naintindihan ang ginagawa mo, so kinast nila, wala nangyari. Ganun pa rin yung bata. And then dumating si Kristo, and then nagbubulungan yung kanyang mga alagad. O bakit? Ano nangyari? Biglang lapit agad sa kanya yung tatay. Panginoon, yung aking pong anak, awaan po ninyo. Inaalihan po ng demonyo. Minsan po ay binubuwal siya, minsan sa tubig para lunurin siya, o minsan naman po sa apoy. Nais po siyang patayin. Dinala ka po sa inyong mga alagad, pero wala po silang nagawa. And then tinignan niya yung kanyang mga alagad. And then, saglit lang, lumayas ka. Wala na. Grabe. And then lumapit siya sa, ano ba kayo?
bakit, anong ginawa niyo? Panginoon, ba't hindi namin mapaalis? Anong sabi ni Kristo sa kanila? Simple lang, ito, tandaan niyo ito, sinabing to. Ang ganito ay napapaalis lamang sa pamamagitan ng panalangin. So anong ini-imply ni Kristo? Ang ibig sabihin, hindi kayo nanalangin. Kumbaga, nagpapalayas kayo ng demonyo, hindi man lang kayo nanalangin. So yun ang ibig sabihin ng Panginoon eh. Napapalis lamang ang ganito sa pamamagitan ng panalangin. Mga magulang ko at mga kapatid, ang sabi dito, they saw the power that followed His prayers. Sa bawat panalangin ng Panginoong Kristo, nakita nila kung gaano kapangyarihan ang Panginoon. In John 6:11, ang sabi dito, bago niya pakanin ang 5,000 bibig ng 5 pirasong tinapay, sa magitan ng 5 pirasong tinapay at 2 isda, na baon ng isang lalaki, nanalangin siya. Grabe yung panalangin, nanalangin siya. Ano nangyari? Kumain ng 5,000. Magkano natira? Ilan na natira? 12 bakol. Napakarami. And then in John 11:41-42, sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. In Matthew 14, he went to pray alone and afterwards walked on the water. Lahat po ng kapangyarihan, himala, at power na nag-emanate sa ministry ni Jesus Christ was all done in prayer. Anak na ng Diyos yun. And nakita nila na every time nalalabas sila, bakit napaka-authoritative ng taong ito sa kanyang pagtuturo? Bakit napaka-makapangyarihan ng taong ito? Maski nga yung wind and the waves obey Him. Bakit? Nakita nila ang dahilan. Nakita nilang dahilan. It's because His ministry is built on the foundation of prayer. So kanya kung gusto natin talaga magamit tayo ng Panginoon, kung gusto talaga natin, that you have to spend time with God alone. With God alone. Gusto mong tumugtog talaga at maging part ng worship team, hindi lang gagalingan mo kung paano umawit, hindi lang gagalingan mo kung paano tumugtog ng instrumento. Punta ka sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Gusto mong maging tagapanguna sa iglesia, gusto mong maging matanda sa iglesia, gusto mong maging diakono sa iglesia, hindi mo lang aalamin kung ano ang mga duty ng matanda sa iglesia at ng diakono, so you should be willing to be alone in all your life. Kasi it's only prayer that will establish a good foundation. Kasi palagi sinasabi ni Kristo, I do nothing of myself. I do nothing of myself. And He told us, without me, you can do nothing. Nothing, nada. O siguro dapat, kagaya ng mga alagad, mamayang gabi lumapit ka sa Diyos. And make it a lifestyle. Prayer is not just done nang walang pag-iisip. Prayer should be intentional. It's being alone with God. That is the foundation of ministry. Let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh, Father in heaven, napakarami pong katanungan na po pwedeng itanong ng mga alagad sa aming Panginoong Jesucristo. So many questions na po pwedeng turuan sila sa mga bagay na nararapat bilang mga alagad. Pero the only thing that they choose, the only thing that they saw
And the only thing where greatness of our Lord Jesus Christ is displayed is the foundation of His ministry, prayer. Teach us to pray. These persons who have known prayer in a long time, since they were a child. But what they saw in Christ is so different. He not only is our example, but He proved that prayer is the ultimate foundation in the ministry. Because it's a lifeline. It is a lifeline where we are always connected with you, O Lord. And it all depends. Lahat po ng mga pangailangan namin sa buhay depended on that communication. Oh Father, teach us to pray. This is also our prayer today, O Lord. Kasama ng iyong mga anak na nananalangin sa iyo sa harap na ito. Huwag namin sanang baliwalain ang panalangin sa buhay namin na parang ang panalangin ay basta ordinaryong bagay lang na ginagawa namin, but it should be more na pinakita ng iyong anak at pinatunayan ng iyong anak na mayroong kapangyarihan sa panalangin. Ang mga dahilan kung bakit naganap niya lahat ng kanyang buong ministry hanggat doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat palagi, O Panginoon, palagi ay He spend time alone with you, and that is the power that He has. And I know, Panginoon, sa buhay namin, our life as a Christian can be powerful as well. Lahat po ng mga pagsubok na daranasan namin sa ibabaw ng lupang ito habang kami nabubuhay, alam namin ang pag-asa lang namin ay ang palaging nakakonect sa iyo sa pamagitan ng panalangin. Teach us to pray, O Father, upang magkaroon ng kaunawaan ang aming mga kaisipan sa tuwing kami lalapit sa iyo upang manalangin. Sapagkat tunay na hindi namin alam kung ano ang aming ipananalangin, hindi rin namin alam kung paano kami makikipag-usap sa isang Diyos na napakapangyarihan sa lahat. But here Jesus Christ is trying to tell us, there is a school of prayer. There is a school of prayer. And we can learn if we could be patient, persistent, and willing, and teachable, and hungry. Sapagkat napakababaw namin, Panginoon, sa aming pananalangin. Napakababaw po namin. Minsan wala pang pag-iisip. Pero ang isang panalangin, Panginoon, na tunay na nagpapakita ng isang relasyon sa iyo. Isang intimate na relationship that is so much willing to value those minutes na ikaw ay kausap namin. Sana maintindihan namin ang value nun kagaya ng pinakita ng aming Panginoon sa Kristo. Napakasarap ng situations na kanya pala si Kristo basta humihiwalay na lang bigla't nawawala. At minsan, nawawala ang oras sa kanya na hindi niya na alam. Buong magdamag sa gabi, He will spend time alone with you. Samantalang kami, 5 minuto nahahabaan na. 10 minuto nahahabaan na sa panalangin. Oh Lord, teach us to pray. Teach us to pray. In Jesus' name, this is our prayer. Ang biyaya ng ating Ama na nasa langit, ang karunungan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang liwanag, tanglaw at ilaw ng Espiritu Santo ay sumaating nawang lahat at matuto tayo sa Kanya sa pananalangin